Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan o pagninilay-nilayan ngayong umaga ng Biyernes ay matatagpuan sa Santiago, Kabanata 2, talatang 17. Ito ang sinasabi. Gayon din naman, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang kami, O Diyos, ay makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kaibigan na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit naming mga kaibigan. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan pangkaluluwa. Amin din idinudulog ang aming bayan, O Diyos. Bigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkatiwala ang aming bayan. O Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng makasarili, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang ating lupain na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap na buhay sa lansangan, na sila ay iyong ingatan sa mga masasama. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, na sila ay makasumpong ng magandang trabaho. Tulungan niyo po sila, ang aming Ama. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Dalangin ko, O Diyos, na proteksyonan mo sila sa lahat ng uri ng pagsubok sa buhay, sa mga pagtukso, O Diyos, at patuloy mo silang gabayan. Nagtiis po sila, O Diyos, sa malayong lugar upang mabigyan nila ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Gayon din po, Diyos, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nagmamigrate na, Panginoon, naninirahan na sa ibang bansa, sa Canada, sa USA, at sa buong mundo, Panginoon. Sila po'y gamitin mo upang ang iyong mga salita ay mapalaganap at maging mailaw sila, Panginoon, sa kanilang kinalalagyan sa panahon ngayon, Lord.
Amin ding inilalapit ang aming mga lolo at lola, mga senior citizen, na patuloy mo silang gabayan, ingatan sa lahat ng karamdaman, Panginoon. Pandungan mo po sila kung atuman ay malamig ang panahon o mainit. Lord, ikaw ang aming Panginoon na siyang patuloy na nagbibigay proteksyon, nagbibigay ng lakas sa bawat mananampalataya, Panginoon. Lord, maraming salamat. Amin din nilalapit sa iyo ang aming mga kaibigan na magsiselebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Pagpalain mo po sila, maging ang mga nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary, pagpalain mo sila at na maginaway maging mainit ang pag-iibigan sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Patuloy kang umusad. Yun po ang pamagat ng ating pagninilay-nilayan ngayong umaga. Patuloy kang umusad. Napakaganda rin ng simbolismo ng bisikleta o bike sa ating buhay espiritual, mga kaibigan, no? Isa itong simpleng bagay, pero kapag pinagbubulay-bulayan, may malalim na aral, no? May malalim na aral na dala tungkol sa pagsunod, balancing, pamumuhay, at pagtitiwala sa direksyon ng Diyos. Marami ang marunong gumamit ng bisikleta. Madalas ako ay simpleng gamit panlibang o pampalakas ng katawan. Pero, kaibigan, alam mo ba na ang bawat ikot ng aking gulong may aral akong gustong ipaalala sa iyo. Kailangan mong gumalaw para manatiling balancing, di ba? Kailangan mong gumalaw. Ang bisikleta ay hindi nakabalansi kapag nakatigil. Subukan mong huminto habang nakasakay. Tiyak babagsak ka. Pero habang umaandar ka, kaibigan, nakakabalansi ka kahit mabagal. Ganon din ang buhay espiritual, no? Ayon nga sa Santiago 2:17, gayon din naman, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Di ba? So, hindi sapat na maniwala lang. Kailangang may action, may kilos, may pag-usad, may pagsunod. Kapag tumigil ka sa iyong spiritual walk, mga kaibigan, sa panalangin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, o sa paglilingkod, unti-unti kang mawawalan ng balanse hanggang sa bumagsak ka. May direksyon ang pagpedal mo, kaibigan, no? So ang bike ay hindi lang basta umaandar, ito'y may manibela. Kailangan itong itutok sa tamang direksyon. Kung wala kang direksyon, kahit gaano kakabilis magpedal, mapapadpad ka sa maling daan. Ganon din ang buhay, mga kaibigan. Maraming tao ang abala, pero hindi alam kung saan patutungo. Mas mahalaga ang tamang direksyon kaysa sa bilis. Ayon sa Kawikaan, Kabanata 3, talatang 5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ang Diyos ang dapat humawak sa manubela mo, kaibigan. Hawak sa buhay mo, kaibigan. No? Ay manubela mo, buhay mo. Siya lang ang may tamang mapa
ng iyong patutunguhan. Mas mahirap, kaibigan, kung ikaw ay mag-isa. Mas masaya at mas ligtas magmaig kapag may kasamang iba. Mas may inspirasyon, may nagtutulungan, at may sasalo kung ikaw ay mapagod o madapa. Ganun din sa pananampalataya. Hindi tayo nilikha para maglakbay ng mag-isa. Ayon sa Hebreo, Kabanata 10, talatang 24 hanggang 25. At pag-isipan natin kung paano natin mapupukaw ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. Huwag nating pababayaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Ang simbahan, kapatiran, at espiritual na pamilya ay parang biking, no? Parang biking group lang yan. Nagtutulungan, nagbabantayan, at sabay-sabay umaabot sa finish line. May hangganan ang lakas mo, kaibigan. Pero may pwedeng tumulak sa iyo. No? May pwedeng tumulak sa iyo. Minsan, sa matarik na akyatan, hindi sapat ang lakas ng biker. Hindi sapat ang lakas ng biker. Kailangan mo ng tulak, pahinga, o minsan tulong ng ibang sasakyan. Sa spiritual na buhay, mga kaibigan, dumarating ang mga panahon na hindi mo na kayang mag-isa. At doon, pumapasok ang biyaya ng Diyos. Ayon sa Isaias 40, 29 hanggang 31, Kaniyang ibinibigay ang lakas sa mahihina at ang walang kapangyarihan ay pinapalakas. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. So ang Diyos ay siyang tutulong sa iyo, kaibigan, sa panahong hindi ka na makausad. Hindi lang siya nanonood sa iyo, kaibigan. Sumasama siya sa biyahe mo. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kaibigan. Ang isang bisikleta, walang halaga kung hindi mo gagamitin. Pero sa kamay ng isang marunong sumakay, ako ay sasama sa mahabang biyahe. Gusto ka ring samahan ng Diyos sa iyong biyahe ng pananampalataya, kaibigan. Ngunit, tandaan natin, kailangan mong magpedal. Kailangan magpedal. Huwag huminto sa paglago. Patuloy, no? Magtiwala. Hayaan mo na siyang humawak sa iyong buhay, sa iyong manibela. Maglakbay kasama ng iba. Huwag mag-isa, kaibigan. Humingi ng tulong kapag pagod ka na. Ang biyaya ng Diyos ay sapat. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, Ikaw ang nais kong sumama sa aking biyahe. Ituwid mo ang aking landas. Bigyan mo ako ng lakas at tulungan mo akong magpatuloy kahit sa gitna ng pagod at pagsubok. Gamitin mo ang aking buhay upang makarating ako sa layuning inilaan mo para sa akin. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.